Nakita mo naman yan, alam mo naman yun, Brad Badong eh. Opo, alam Nasaksihan mo rin yan si Brad Justin kung paano din tumulong yan sa ano. Kwento pa nga niya nung sino yung pumunta sa Brazil, napadala pa yan ng damit para kay Brad Eli. ako. Ganon siya ka-devoted, ganon siya ka-idol, ina-idolize. Kaya pinanghihinayangan din siya kasi maano kami sa tulungan eh. So, pinangihinayangan nila yung malakas tumulong. Pero yung mga kapatid, barya-barya lang yung naitutulong, sakit lang ng ulo para kay Daniel Rason. Nung umuwi ako noong 2017, 2018 yun, magti-29. Nung 2018, umuwi ako dito. Dito ako sa may Panday Pera dumalo. Halos linggo-linggo ako bumibili ng yung ASF na mga t-shirt, polo shirt. EFS. O AFS. Nagugulat yung anak ko. Ano yung pinagbibit-bit mo? Wala, magugulat ka na lang. Aabutan ka na lang ng sige sis, pwede naman yan utang. Isa, dalawa. Ilan? Magkano yung isang polo shirt? O 20 daw kami ni lahat ng kulay nung polo shirt. Meron ako niyan. Lahat ng t-shirt. Meron din ako niyan. Wifey, hubby, wifey. Tapos yung mga panyo, yung mga lahat meron ako niyan. Nakailang collection ako niyan. Kasi daw, tulong para daw kay Brad Eli, ganun. Siyempre, ina-idolize mo eh. Ano ka, panatiko ka eh. Kaya lahat ubos. Kaya nagugulat yung anak ko dito eh. Kasi yung anak ko medyo may maganda yung hanap buhay, may pera. Binibigyan niya ako niyan. Linggo-linggo, magkano? Ubos. Siyempre, ganun ka baliwala sa amin yung pera noon. Basta makatulong lang eh. Di ba? Ilang kamag-anak ko namatay. Mising kunduling, wala akong tinulong. Gawa ng, lang yan. Ganun ang pang-brainwash nila, di ba? Correct. Totoo po yan. Wala yun. Napapasama talaga. Wala. Asan yung bait doon sa mo? Si Sanji, biruin mo, sasabihin nila, kaysa po bumili kayo ng pen shop, bench, bumili kayo ng ibang brand, bili na lang kayo ng EFS. Mas maganda pa yung quality at mura pa, nakatulong ka pa sa gawain. Ganun sila ba, AFS ba yung ginagamit nila? Tingnan ninyo ang gamit palagi ni Daniel Rason, Fred Perry. Yun nga ang pinagtataka ko. Sabi ko, ang mga kapatid, ginagatasan nila sa puro AFS. Si Brad Daniel, ang gamit Fred Perry, kundi Lacoste. Fred Perry, magkano ang Fred Perry? 20,000 plus na jacket. Oh, yan. Lang Daniel Rason. Alam mo ba, lahat ng masko, ng panyo, proud pa ako, ASF, lahat. Ilang panyo ko yan, siguro, nako. Ang dami kong talaga, mga palda, mga dito sa Panday Pera. Oo, ang dami ko niyan. Kaya gulat na gulat yung Tapos yung anak ko, kasi hindi nga kami kumakain ng medyo may kaya tong anak ko, di kami kumakain ng chicken. Pero nung nagpunta ako ng Apalit, ilang chicken ang dala ko. Sabi yung ganun, ayaw. Yung leader nyo mautak ma. Bakit? Ayaw kayo pakainin ng Jollibee, ng McDo kasi may sarili silang manok. Talaga namang yayaman talaga ang leader nyo. O di ba? Ang daming nasayang. Sa 6 na taon, almost 7 years, ang daming nasayang na ko sa mga anak ko na which is ngayon parang sumbat sa akin hanggang ngayon. Kaya sabi ko, hayaan nyo, babawi ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito na ako sa Pinas. Dumadalo ako dito para sa aral, para sa salita ng Diyos, hindi sa mga tao dito. Kasi kung sa mga tao ako dumadalo, iisipin ko na, baka hindi na ako dadalo kasi parang ang sasama ng mga ugali. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Yun. Totoo yun. Hindi magiging santo niya. Bakit magsisinungaling ako para siraan sila? Yan kasi ang totoong na-experience ko sa iglesia nila. Nakita mo naman yan. Alam mo naman yun, Brad Badong eh. Nasaksihan mo rin yan si Brad Justin kung paano din tumulong yan sa Kwento pa nga niya nung sino yung pumunta sa Brazil, napadala pa yan ng damit para kay Brad Eli. Ako. Ganun siya ka-devoted, ganun siya ka-idol. Ina-idolize. Kaya pinanghihinayangan din siya kasi maano kami sa tulungan eh. So, pinanghihinayangan nila
yung malakas tumulong. Pero yung mga kapatid, barya-barya lang yung naitutulong, sakit lang ng ulo para kay Daniel Rason. Nung umuwi ako noong 2017, Mhm. 2018 yun, magti-29. Nung 2018, umuwi ako dito. Dito ako sa may Panday Pera dumalo. Halos linggo-linggo ako bumibili ng yung ASF na mga t-shirt, polo shirt. EFS. O AFS. Nagugulat yung anak ko. Ano yung pinagbibit-bit mo? Wala, magugulat ka na lang. Aabutan ka na lang ng sige sis, pwede naman yan utang. Isa, dalawa. Ilan? Magkano yung isang polo shirt? O 20 daw kami ni lahat ng kulay nung polo shirt. Meron ako niyan. Lahat ng t-shirt. Meron din ako niyan. Wifey, hubby, wifey. Tapos yung mga panyo, yung mga lahat meron ako niyan. Nakailang collection ako niyan. Kasi daw, tulong para daw kay Brad Eli, ganun. Siyempre, ina-idolize mo Ano ka, panatiko ka Kaya, lahat ubos. Kaya nagugulat yung anak ko dito Kasi yung anak ko medyo may maganda yung hanap buhay, may pera. Binibigyan niya ako niyan, linggo-linggo, magkano? Ubos. Siyempre, ganun ka baliwala sa amin yung pera noon. Basta makatulong lang di ba? Ilang kamag-anak ko namatay, mising kunduling, wala akong tinulong. Gawa ng, lang yan. Ganun ang pang-brainwash nila, di ba? Correct. Totoo po yan. Wala yun, napapasama talaga. Wala, asan yung bait doon sa mo? Si Sanji, biruin mo, sasabihin nila, kaysa po bumili kayo ng pen shop, bench, bumili kayo ng ibang brand, bili na lang kayo ng EFS. Mas maganda pa yung quality at mura pa, nakatulong ka pa sa gawain. Ganun sila ba, AFS ba yung ginagamit nila? Tingnan ninyo ang gamit palagi ni Daniel Rason, Fred Perry. Yun nga ang pinagtataka ko. Sabi ko, ang mga kapatid, ginagatasan nila sa puro AFS. Si Brad Daniel, ang gamit Fred Perry, kundi Lacoste. Fred Perry, magkano ang Fred Perry? 20,000 plus na jacket. Oh, yan. Lang Daniel Rason. Alam mo ba, lahat ng masko, ng panyo, proud pa ako ASF, lahat. Ilang panyo ko yan, siguro, nako. Ang dami kong talaga, mga palda, mga dito sa Panday Pera. Oo, ang dami ko niyan. Kaya gulat na gulat yung Tapos yung anak ko, kasi hindi nga kami kumakain ng medyo may kaya tong anak ko, di kami kumakain ng chicken. Pero nung nagpunta ako ng Apalit, ilang chicken ang dala ko. Sabi yung ganun, ayaw. Yung leader nyo mautak Bakit? Ayaw kayo pakainin ng Jollibee, ng McDo kasi may sarili silang manok. Talaga namang yayaman talaga ang leader nyo. O, di ba? Oh. Ang daming nasayang. Sa 6 na taon, almost 7 years, ang daming nasayang na sa mga anak ko na which is ngayon parang sumbat sa akin hanggang ngayon. Kaya sabi ko, hayaan nyo, babawi ako sa inyo. Huwag kayong mag-alala. Andito na ako sa Pinas. Ayun, si Sanji, pagkakataon po ito ngayon para umingi ng pasensya sa pamilya po ninyo, mga anak ninyo na disregard nyo po sa ilang panahon dahil sa devotion po ninyo sa iglesia na pinanggalingan po natin. Pagkakataon po ninyo ngayon para makahingi po ng... Actually, Brad Badong, last year, nag-reunion kami sa probinsya. First ever na reunion yun. Pinahihiningi ko na sa kasi nagsalita ako. Kasi first time nila po ako nakahalubilo. Nakasama. First time, kumbaga, bumalik ako yung dati ko. Pinagsalita nila ako. Ngayon, talaga nagsalita ako. Sabi ko, patawad po sa lahat ng mga pagkukulang ko. Kasi sa relihiyon po namin na pinasukan ko noon, bali, hindi ko alam. Tapos merong akong pinsan na tumayo. Sabi niya, totoo po yung sinabi ni Ate Angie na ganito, ganyan. Totoo po talaga yan. Sabi ko, di ba? Kasi parang binibrainwash kami. Ganon. Totoo yan kasi naging dating daan din ako. Pero
umalis din ako kasi parang pinabayaan ko na yung mga pamilya ko kasi kapatid sa laman, oh, ano yan, ganito, ganyan. Halos hindi ka na mag-celebrate ng birthday mo, na dyan, doon ka doon ka sinilang. Halos hindi ka na anak ko, halos ko na batiin sa birthday or Sila bunso. nag-celebrate sila ng birthday nila. Oh, kaya nga, sabi nga ganun ng anak ko, ba't naiba na yung birthday mo, ma? Ba't hindi ka mag-celebrate ng sarili mong birthday? Yung birthday mo, saan? Paano? Diba? Ako pa nga po, Sis Angie, yung ako pa nga po yung nag-organize pagka may birthday sa royal family. Ako yung nag-arrange. O, diba? Kasi nakita niyo po, di po ba, nung nasa Macau tayo, ako yung nagde-design ng lokal pagka may gathering. Opo. Ako wala naman ako masabi. Ito hindi sa pag-aano Ito galing sa puso. Wala naman talaga po ako masasabi sa inyo, Brad Badong. Mataas yung respeto ko sa inyo. Kahit nung nasa lokal, ako, respetado kita eh. Hindi nga ako halos makipag-usap sa'yo kasi parang nahihiya ako. Parang, syempre, yan? Yun? Mo si Brad Ramis, di ba? Sabi ko, manggagawa yan, parang mataas yung respeto namin sa iyo. Hindi ko lang alam sa iba. Alam mo naman yung iba, galing-galingan, dunung-dunungan, iwala na. Di ba? Oo, totoo yan. Sige, gigirahin nila ako, tirahin nila ako ngayon. Nagtitrending ko, marami kang bakit? Sabi ni Brad Ramis, i-block si Brad Badong ito kasi, itong si Brad Justin, lumabas na yung totoo pag sabi ko, bakit ako hindi chinachat? Oh, nagchat sa akin si Brad Vince. Sino yung nagchat sa kanya? Basta yung may grupo sila na ipa-block si Badong. Ipa-block daw si Brad Badong, ganito, ganyan. Sabi ni Brad Justin, i-block nyo ako, hindi ko naman binlock si Brad Badong, wala naman atraso sa akin yan. Sabi niya ganun, hindi nila alam ako listener ni Badong. Kikinig ako kay Brad Badong. Kasi niyang ganun, sabi ni Brad Justin, wala namang ginawang masama sa akin yung tao, bakit ko naman iba-block? Hindi lang nila alam, followers ako ni Badong, ako ni Badong yung nakikinig ako sa lahat. Kaya nga alam niya yung away niyo ni Stella eh. Diba? Oo. Kaya nga bakit ipabla? Ganun sila eh. Parang pag nag-exit ka, sobrang samang-sama ka na. Sila na ang mabuti. Paano ka sasama? I-exit ka lang naman sa hindi mo gusto. Para bang wala kang freedom pagdating sa kanila. Actually, kahit hindi mo nga gusto mag-exit, sila ang gumagawa ng paraan para mag-exit ka, biruin mo, kagaya nun. Bakit ko siya iba-block? Ikaw mismo ngayon na ginagamit mo yung utak mo. Wala namang ginagawa masama itong kapatid na ito, bakit nila ipapablock? Lokohan na yan. Brad Badong, ano daw po ang topic? Ang topic? May ibang topic yan. Yung same topic pa rin. Yung kulto ni Daniel Rason. Ito kanina, si Brad Gilby Arandela. Kilala niyo daw po ba si Brad si Brad Jerry ba ang tinatanong mo o si Brad Jesak Sakaria? Kilala niyo po ba si Brad Jerry Zacarias? Brad Jerry Zacarias, sa Macau yan Oo, kilala niyo po ba siya? Opo, ako ba tinanong mo, Brad Badong? Ikaw po yung tinatanong. Kilala po. Kilala po namin yun. Siyempre sa Macau kami. Siyempre sa Macau kami. Siyempre sa Macau tayo, kaya kilala natin sila. Kilala po talaga. Meron pa nagtanong dito, Sis Mila Tambong, kilala mo po, Sis Panday Pera. Sa totoo lang po, para nga akong kawawa nung dumalo dyan sa Panday Pera eh. Para akong alam mo yun, wala man lang nagpakilala, wala. Basta dalo ako ng dalo. Tapos, lalapitan ka na lang nila pag may tulungan. Pero, di ko man lang kilala yung Jacono doon, yung mga
yung mga manggagawa, wala. Lalapitan ka na lang nila kung kung yung may iaalok sa AFS na mga mask dyan, panyo, na mga damit. Walang kaya sabi ko, ano ba to? Parang wala, di ka man welcome. Kasi hindi ka taga doon sa kanilang panday pera. Hindi ka welcome. Sabi ko, anong klaseng mga kapatid to? Totoo yan, babadong. Ako hindi magsinungaling. Ba't ako magsisinungaling? Ano mapapala na? Anong mapapala? Naniniwala ako sa good karma at saka bad karma. Ayokong maging masama. Dahil babalik yan sa mga sa mga anak mo, sa mga apo mo. Kaya ayokong gumawa ng kasamaan. Magsasabi ka lang ng totoo. Ako nga lang, trying hard nga yung sarili ko dyan sa kung saan-saan ako dumadalo eh. Napaka-trying hard ko. Kasi hindi ka man lang akayin bilang wala. Umaakay pa sa akin yung bisita. Pero yung mga matagal na doon na mga nagsasabi, mga choir, hindi ka man papansinin. Kasi ibang lokal ka. Ilang locals dito sa Pilipinas ang dinaluhan ko sa Cavite, sa Bulacan, dito sa Tondo. Wala, nagmukha lang akong kawawa. Pero ang sinasabi ko na lang, ay dumadalo ako dito para sa aral, para sa salita ng Diyos, hindi sa mga tao dito. Kasi kung sa mga tao ako dumadalo, iisipin ko na, baka hindi na ako dadalo kasi parang ang sasama ng mga ugali. Totoo, hindi ako nagsisinungaling. Yun. At saka hindi magiging santo niya. Bakit magsisinungaling ako para siraan sila? Yan kasi ang totoong na experience ko sa iglesia nila.